Maki-joyride na, dito lang sa Lakwa Chika! At pasukan na at syempre isang oras na Lakwatsang at Chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa Lakwa Chika. Hi, classmates! Ako po si classmate Jel. Ako naman po si classmate Ali. Hello, classmate Hello. Ali. Very happy Tuesday morning today. Yes. At napakaraming naganap noong mga Nakaraang araw. Yes, kahapon lang, 'di ba? Fifth Sona ni Pinoy. Yes. Tsaka nung last week at last week, siguro madami pa tayong mga ka-chicks at classmate na nawalan ng Wala ng kuryente. Katulad Diyos ko. ko. Nako, Ikaw rin ba, classmate Jel? totoo yan. Dahil kay Typhoon Glenda na, Totoo. ang lakas-lakas pala ni Typhoon Glenda. Okay, parang hindi namin inakala na ganun siya kalakas. True. Kasi di ba meron pang mga speculation na ano siya kay Milenio. Parang Oo nga eh. parang Napag-compare siya. Oo. Oo. Nakita ko nga, madaming tutuklap na mga building, bubong, ganyan. Oo, lalo mga na, puno, di ba sa Laguna ka? Oo. Medyo matagal daw nagkaroon ng diba, ng More than kuryente. 1 week ang hinintay namin para magkakuryente. True. Kayo ba? Kami well, yung subdivision namin, kami yung pinakamatagal na nagkaroon ng kuryente. Well, pero anyway, buti na lang meron na, ganyan. Oo. At ngayon ay makapaglakbay na tayo. Lakbay na ulit tayo. Oo, Totoo. pero konting reminders lang, no? Kasi bilang sa August 7 na, yung pasukan. bilis, next week na. Oo, parang nagdaan Daan yung 4 months. Totoo. Diba? Kaya, para sa mga ka-chicks nating Scottish, August 1, yung results ng second batch run. Baka lang di nyo Huwag niyong kalimutan mag-enlist. Oo. Tapos start ng registration August 4 for freshmen and the following days, ayun na yung hierarchy ng mga student, mga varsity, ganyan, regular students, tsaka yung mga cross-reg and late enrollees. Tsaka syempre, pasukan na sa August 7. Mm-mm. Yeah. At syempre, Happy Eid al-Fitr! Yes. And without further ado, ayun na tayo, dito na tayo sa i-introduce na natin yung ating place na paglalakbay natin today. So, ito ay isang city that makes up Metro Manila. Tinatawag din itong Tiger City of the Philippines dahil sobrang vibrant daw ng economic activity sa lugar na to. Shopping capital of the Philippines din daw to kasi sa dami ng shopping centers dito, talagang madalas na madaming kumbagang may sale, ganyan. Pero saan kaya to? Ang dami kasing shopping centers sa Philippines no? True. Ito rin ang headquarters ng ilang kumpanya such as Banco de Oro. And others. At syempre, tinawag din pala tong San Felipe Neri nung mga Spaniards nung occupation nung nakaraang wars. Ganyan. At syempre dito matatagpuan accessible since it has water transportation. Nandito yung Pasig River Ferry Service. Siguro medyo yung kakagawa lang a few months ago, diba? So, at least nadagdagan pa ng instant transportation dito. At syempre, ang city na to ay pinangalan dahil sa Manda at Luyong. Siguro naman alam na nila. Based on legends daw pala to. So, ayan na nga, Yes. Mandaluyong, mga classmates. At syempre, para i-tour tayo sa Mandaluyong ay nandito si classmate Dewey o si classmate Mary Catherine Lorente na isang 4th year BS Entrepreneurship. Ang kanyang, Sa Don Bosco Technical College. Yes, so hi, classmate Hi. Dewey. Hello, good morning. Kamusta ka naman ngayong araw na to? Ito, okay naman. Buti naman, no? Pero, di ba, yung Don Bosco Technical College, nag-start na nung pasukan noong June, tama Yes. ba? Buti pa at least hindi na-rock yung Oo nga, yung calendar world nila. True. Pero wala ka namang klase ngayon. Wala naman. A holiday. Oo. Ay, oo nga pala. classmate! Nakalimutan ko talaga. Ayan, holiday. Bakit nga ba Holiday. holiday ngayon, classmate Liza? Syempre kasi it's Eid al-Fitr. Idil Fitr, Idil-Fitr. yes. So, ayun, happy Idil Fitr sa ating mga isko at iska at mga classmate na Nating Muslim. mga Muslims, yes. Yes, diba? So, ano ba? Bakit ka nga ba
ba na-connect sa Mandaluyong, classmate Dewey? Dito ka ba nakatira? Dito ka lumaki? Ganyan? Actually, I'm from UPIS. So, Mm. dito ako nag-kinder and then nag-high school. Tapos, kaya ako napadpad sa Don Bosco, sa Mandaluyong, is yung mom ko and yung dad ko doon nag-work. And then, yung mga brothers and sisters ko, doon din nag-aaral. So, yun. So, para magkaroon ng scholarship and all. May scholarship. Yes. Actually, ang scholarship doon, 50% kapag employee yung magulang. Sa Don Bosco. Sa Don Bosco. Kaya mas prefer niyo na doon na Doon na lang. lang. Yes. Tapos, pinursu na rin din yung swimming. So, 100% na rin. So, maganda na rin Ano tong siya. swimming? So, varsity. Varsity. Oh, wow. Classmate Wow, Eliza. So, magandang skill yung kapag may bahaga yan. Yes, true. At madalas bahain yung Mandaluyong. Ay, totoo ba? Ay. Totoo yun. Tatalakayan natin yan later sa ating third Sa ating third segment. segment. Pero, mamaya na yun, syempre. Pero, ayan, classmate Dewey bilang, maano lang, no? Since, di ba, Sona kahapon, ano bang take mo dun sa Sona ni Pinoy? Kasi syempre bilang mga boss ni Pinoy, di ba, maganda na, siguro naman nakinig tayo, di ba mga chicks? So, ikaw ba, classmate Dewey, anong take mo sa naganap Sona? na Sona. Oo. Medyo mixed emotions yung Oh, wow, bakit naman? Bakit naman? hindi ko talaga medyo parang lumalabas ang pagiging medyo aktivista natin. Mga taga-UP. Pero Bakit mo naman nasabi yun? Ano yung sa parts nung Sorry ni Pinoy? Kasi, well, nabanggit naman ni Pinoy na madami rin siyang nagawa. mga Ngayong nagawa, taon to, diba? So, madami siya na pagmamalaki. And, nakakatawa yung fact na meron pa siya mga AVP ng Oo mga nga eh. mga police, mga... Parang sana ba itong pinapanood ko? Pero, hindi naman. Pero kasi parang ngayon ko lang din na or last year ata meron din, no? Madalas si Pinoy nagkakaroon ng AVP. Ng AVP. Para bang kumbaga nag-aano siya, kung sa research, meron siya mga case study na pinapakita, di ba? O pero back to classmate Dewey, bakit mixed emotions? siguro sabihin na natin parang may conflict of Oo. parang ito yung nakikita but parang iba sa Iba sinasabi yung niya. sinasabi niya. Yung parang it's too good to be true. Parang ganun ba totoo yung, ba? yung pahiwatig sa atin. Lalo na sa mga estudyanteng hindi pa talaga nakakatikim ng gobyerno of some sort. I guess. Ikaw ba, classmate Ali? Ano din, mixed emotions. Bakit naman? Hindi kasi parang meron siyang ilang points na hindi niya nasabi talaga. So, parang hindi ko alam kung ano. Pero yung iba naman talaga namang nagawa naman yan yung mga accomplishments. Pero yun nga, parang kulang pa din siguro sa akin. Kamusta naman sa'yo, classmate Jel? Ako siguro, okay naman kasi. Tapos, yun, may mga totoo naman yung mga Totoo sinasabi naman, niya. oo. Pero sana kasi yung, kumbaga na feel din ng mga, nung tayong lahat, diba? Tapos may inabang kasi ako ng mga babanggitin niya. Kunwari yung FOI, ganyan. Oo. Pero, may 2 years pa naman si Pinoy, diba? Para niya. Baka pa nire-ready niya sa next, Next year. Dun sa next zona niya. Pero kasi syempre, di ba, let's trust the government on this. Kasi sabi nga niya, di ba may binanggit siya doon na parang he's setting up yung government niya for dun sa hahalilis na kanya. Well, anyway, let's just Hayaan na natin sila. Hayaan na natin yan. At mga ka-chicks, stay tuned po sa ating second segment, Tourist Attack. At syempre, pwede kayong mag-text sa mobile number namin na 0927-220-8332. so pwede nyo rin kaming maabot sa Facebook, Lakwa Chika si DZUP 1602. Pwede nyo rin kaming i-follow sa Twitter, that's @LakwaChika_DZUP. At syempre, bisitahin ang aming website sa dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Hello mga chicks, we're back dito sa Lakwa Chika. Boss classmate dyan. Ako naman po, si classmate Ali. At syempre, kasama natin sa paglalakbay sa Mandaluyong dito si Classmate Dewey. So, ayan. So, mga ka-chicks, sa Mandaluyong, ano bang unang nating naisip kapag Mandaluyong? Kasi, di ba, ano siya, city siya eh. Tapos,
let's say, madalas na rin siyang puntahan ng mga Ng mga ka-chicks tao. natin. Pero ngayon, dito sa Tourist Attack, titingnan natin kung ano pa nga ba ang nasa Mandaluyong at kung ano nga ba ang Mandaluyong. Totoo. Diba? So, classmate Dewey, Yes. pakiulit naman sa mga ka-chicks natin na hindi naabutan, kumbaga, yung first segment kung bakit yung Mandaluyong yung paglalakbayan natin today. Bakit ikaw yung magiging tour guide natin today. So, Well, first off kasi, I'm studying sa Don Bosco Technical College in Mandaluyong City. Since nandun yung mom ko, so doon ako nag-aral. Pero talagang galing ako dito sa UP and talagang may connect ako doon. My brothers and sisters are studying there. So yun, since kinder, doon talaga ako pabalik-balik. Mandaluyong, Manila. Yun. so, kumbaga, all your life halos parang Yes. nagpapalit-palitan ka from Mandaluyong to Manila. Yes. So, ibig sabihin, alam na talaga ni classmate Dewey ang Ang- workings, kumbaga, Oo, ng Mandaluyong. So, saan ba matatagpuan ang Mandaluyong exactly? At paano dito makapunta from let's say, here. from QC? Well, Mandaluyong, it actually lies sa sinasabi nilang Golden Triangle. It's in the middle of Makati, Manila, and Quezon City. Yes. So, yun. Kung dito ka magmumula sa UP, kung magko-commit ka, tulad ng mga estudyanteng tulad natin, sasakay ka dun sa may Katipunan, sa LRT? LRT. Ayun. Tapos, bababa ka sa Pureza. Pureza. Yes, Pureza. And then, pagbaba mo ng Pureza, sasakay ka ng punta na jeep. Punta. Punta. Yes, punta. Pupunta ka sa punta. Pupunta ka sa Okay. punta. Yun, eksakto. Tapos, pagsakay mo ng punta na jeep, bababa ka, direkta na yun. Actually, diretso na siya sa tapat ng school namin, Don Bosco Technical College. Tapos, pag dinire-diretso mo pa, pwede ka pang umabot ng Santa Ana. Ayun. So, yung Santa Ana, sa Mandaluyong din ba yun? Yes. Or, Diretso pa dun. Medyo malayo-layo na siya sa school namin. malaki Pero ba it's yung, part. Yes. malaki yung Malaki ba yung- Mandaluyong? Oo. Yes. Actually, ni-explore ko pa siya ngayon eh. Ah, Kasi, talaga? since first year college, di ba, nung graduate ako ng high school, doon pala ako nag-explore sa Oo. Mandaluyong. Eh kasi dati, strict ang parents ko. Oh, wow. So, bahay school. Pero Oo. ngayon, nakakagala na ako and all sa City Hall, ganyan. Ang ganda naman pa nagagala. Ano, classmate Dewey? Wait, wala pa. City Hall Pero talaga yung yung- progress. Isa Oo. talaga. Okay. Sige. At pag-usapan naman natin yung yung Traffic, traffic kumbaga. situation sa Mandaluyong. 'Di ba? Alam naman natin na sa Manila nga, 'di ba? Sobrang Traffic. Jam-pack Oo. na. jam-pack talaga yung traffic. Kamusta naman yung traffic dito sa Mandaluyong? Well, based on experience, depende siya. Parang tsetsempohan mo talaga kung ano yung oras na Pag rush hour, ay, ano? talagang traffic doon. As in, hindi siya uusan talaga. Totoo ba? Mm. Parang, kung kunwari, estudyante ka, tapos, 8:30 yung pasok mo, dapat anong oras ka ba magigising, aalis, ganyan? Well, depende kasi. So, kung ako, galing Manila, tapos 8:30 yung klase ko, mga 7, 7:30, carry na yun. Hindi ka malilate. Talaga? Pero kung galing, marami rin kasi nag-aaral sa Don Bosco na galing sa Rizal, galing sa Cainta, mga ganun. Pero So, di ba yung Rizal malapit lang sa... medyo kaya lang talagang kailangan mong tansyahin yung oras mo. Lalo na ngayon may ginagawang construction malapit dun sa Oo. papuntang school. Oo, kasi madaming, Yun. kumbaga, commercial, Mm. parang commercial hotspot din kasi itong Mandaluyong Oo. bilang nabanggit na nga ni classmate Dewey na, di ba yung Golden Triangle nga, Mm-mm. nasa Makati. Makati, ganyan. So, Yun. oo nga naman. So, ito pa, di ba isang paboritong pasyalan to, lalo na sa mga, ayun, naghahanap ng matitipiran sa pag-shopping, ganyan. Ano bang mga nire-recommend mong shopping malls dito? Bilang nasabi mo na nga na malaki yung Mandaluyong at bilang parang shopping capital na nga oo. siya. Saan ba nadadala si classmate Dewey? Eto na, hindi lang City Hall ang pinagagalaan ko. Oh, yun Yeah. yun. Well, malapit to sa Robinson's Pioneer. Doon talaga, halimbawa, after class, doon dediretso yung mga estudyante na, uy,
pioneer tayo, Oo. ganyan, kakain, o kaya kung mamimili sila ng mga damit. Kasi nga yun, nabanggit nyo kanina na madalas mag-sale. Oo. And also, yung Mega Mall, malapit lang sa amin yun. Isang sakay lang siya, tapos diretso na siya Mega Mall. Mula Don Bosco. Mula Don Bosco. Tapos ngayon, nagka-skating ring to yung Mega Mall. Oo. Ay, talaga ba? Yes. Actually, dati meron, pero ni-renovate Mm. kasi. So, Tinatapatan niya na yung MOA, actually. actually. Oh, wow. Okay. Tapos yung Star Mall. Ay, saan to? Sa may bandang lagpas pa to ng Boni. Dire-diretso sa show. Sa show na banda. Pero Mandaluyong pa rin yan. No? Yes, I Mm-mm. think. Oo. Eh, well, Napapadpad ako dun eh. Since napapadpad si classmate Dewey. Oh, meron pa kaya? Sa tapat ng school namin, merong marketplace. Yon ang katangi-tanging marketplace na walang grocery store. So, puro damit, puro yung mga As in, cellphones and all. Para Kainan. siyang, joke lang. Hindi pala siya parang boutique. So, basta wala siyang, Kung familiar kayo sa Don Bosco, Makati, Mm-mm. may katapat din sila na same parang marketplace. Sa tawag naman doon Walter Mart. Pero anong tawag okay. dito sa marketplace sa Mandaluyong? Marketplace? Marketplace lang? MP. Ah, Ay, akala ko MP kasi tayo. parang general na. Ay, may park. marketplace yan. Oh, yeah. May parking slot sa taas, sa 5th floor. Tapos, since ngayon tinanggalan kami ng mga parking areas dun sa school para Doon na kayo mas nagpa-park. mabilis. Yes, pinagpa-park kami doon sa MP. So, medyo curious lang ako na, meron bang parang special thing na kailangan, para bang specialty, kumbaga, yung mas mura dito na mabibili, ganyan. Saan? sa Oo, sa Mandaluyong, sa mga Naku, mall. marami. Sa malls. Oo, or kung saan man sa Mandaluyong. Kasi 'di ba yung nakwento na rin sa akin nung mom ko dati na kunwari dun sa isang place, merong mga lugar na nagbebenta ng mas mura na ganito, mas mahal na ganito. So, parang mini-mix up lang yun. So, ikaw ba, classmate Dewey? Parang saan yung, kunwari, mga damit na mura, mga pagkain na mura, ganyan, masashare mo ba sa amin yung ganong info? Kung pagko-compare ko, mas ako kumpara ko sa pagkain eh. Sa pagkain. And kung binigyan ako ng allowance, ang paggagastos ko talaga is food. So, sa paligid ng school, bandang RTU, kung familiar kayo, Rizal Technological University, marami din dong mura talagang pagkain kumpara sa iba. Pero sulit na sulit. Like, 25 pesos. As in, students meal ang tawag nila doon. May Bicol Express ka na. So, Wow, ano? 25? Yes, 25. Tapos talagang sa paligid noon, murang mga karinderya. Sa paligid naman ng school namin, may tinatawag kaming secret shop. As, ang short ka doon, SS. As in talagang Mahilig eskinita, sila ganyan. oo. 20 pesos lang siya. Tapos, full meal na din. Siomai, tapos burger steak and all. So, ibig sabihin talagang, meron namang mga secret places Yes. yung baga sa Oo. Mandaluyong. Sa Basta, Mandaluyong. kailangan, alam mo lang, Hmm. alam mo Saan lang, ka pupunta? oo. So, ano pa kaya yung mga attraction dito? Bukod sa shopping tsaka sa City Hall. Sasabihin ko sana yung City Hall. Yes, maliban sa City Hall, yung Shangri-La Plaza, madalas din yung puntahan ng mga estudyante. Para sa mga ka-chicks natin na hindi alam yung Shangri-La Plaza, ano ba yun? Parang, pwede mo ba sa aming i-describe kung ano yung itsura niya, ganyan? Mukha siyang, saucy. Saucy. It's saucy and it's Yeah. classic. Oh. Mga ganon. Mga ganon tipuhan. Pero, maganda siyang place for dates. Yan, sa mga lovers dyan. So parang kumbaga picturesque siya na yung lugar. Yeah. Pwede, pang Instagram, ganon. Oh, wow. Oo. So, may mga puno ba dito? Kaya, as Mm. in, park na park. Not exactly park na park. Parang may mga tinge ng puno, pero nandun pa rin yung pagkaka-sibilisasyon. Yung, Parang maganda dito. Parang somewhere to relax. yes, more lights. Diba? So, meron pa kaya iba? Well, ito, medyo pang tipong hindi ganun ka-saucy. Bandang Hulo. Ano Hulo? yun? It's basta lugar siya, malapit sa Manda. Oo. Sa Manda. Bandang Hulo, sa boundary ng Makati at Mandaluyong, para to sa mga lovers. Plaza rin siya, tas yung ilog, hindi ko sure kung anong ilog yun. So, pwede na mag-date, tapos may mga bangka-bangka. Oh, ay, Cute. cute. Cute naman. Kung wala kang pera mag-Shangri-La, pwede ka Yun na lang. Pero, Ay, yun pa nga, no? May parang entrance fee ba dito sa mga plaza na to? ayun, nung pumunta ako, wala akong biniyaran, or baka nakalusot lang ba ako, or, pero I'm not sure about that, pero yun. Kung nung nakapunta naman ako, countless times,
Hindi naman ako nakakapagpaya. Pero nakasakay ka doon sa boat. Oo. Nakasakay ako once. Medyo magandang experience yan, but merong mga basu-basura din. Ano naman Lilinisin na lang Pilipinas. natin yan. But anyway, no, may mga napuntahan ka na bang mga katangi-tangi events sa Mandaluyong, classmate Dewey? Well, recently, nag-hold yung City Hall, Manda City Hall, ng entrepreneurship fair. So, mula sa mga entrepreneurship students, along Mandaluyong, nagpapasa sila ng mga business plans, tapos titingnan nila kung ano yung qualified. Tapos, pipili sila doon, and then, ilalagay sila doon sa entrepreneurship fair event sa Mega Mall. So, yun yung recently. So, magkano kayong budget na kailangan para sa isang araw ng pamasyal dito sa Mandaluyong? Well, depende sa status mo sa buhay eh. So, tulad ko, kung estudyante lang ako, 200. 200? Pasok na sa akin. Okay na, Kasi, parang may pagkain na, may ganyan. pagkain kasi masaya na ako na window shopping lang, tingin-tingin lang sa mga paligid. Pero kung gusto mo talaga kain, tapos gigimik ka pa, 500 to 1,000 yun. May allowance na yun. At least, no, okay siya. Oo. Parang 200, edi kebs na. Pwede na. Punta na tayo na joke. Well, anyway, mga chicks, no, stay tuned po sa Concerned Citizen Attack sa ating next segment. At pwede rin kayo mag-text sa amin sa 0927-220-8332. Pwede rin kayong, pwede nyo i-like ang aming Facebook page, that's Lakwa Chika sa DZUP 1602. At pwede nyo rin kami i-tweet sa Lakwa Chika DZUP at syempre bisitahin ang aming website sa dzup.org. Pero bago tayo mag-break ay pakinggan natin ang Lakbayan at magbabalik po ang Lakwa Chika. Umaga mga classmate, ngayong Martes ay muling magbabalik ang segment na maghahatid sa inyo ng isa na namang exciting na paglalakbay. Ako po si classmate Ali at ito ang Lakbayan. Noong nakaraang linggo ay sumisid tayo sa naggagandahang karagatan ng Puerto Princesa. Ngayong linggo naman, tayo ay magbabalik sa feels ng isang syudad na may mga magagandang infrastructure at nagtataas ang mga gusali, ngunit mayroong pa ring alaala ang makulay na kasaysayan, ang Mandaluyong. Kung titingnan ang syudad ng Mandaluyong sa mapa ng Pilipinas, maaaring masabi na ito ang sentro ng Metro Manila dahil sa kanyang lokasyon. Kilala ang Mandaluyong sa pagiging shopping capital of the Philippines dahil sa dami ng malls na nandito. Ilan dyan ang popular na mega mall na dinarayo at para naman sa mga classmate nating naghahanap ng medyo sosyal naman, nandyan rin ang Dasyang para sa iyo. Kung ikaw naman ay mahilig sa malaking malls, suwak ang The Podium sa iyong panlasa. Ilan lamang yan sa mga malls at pamilihan na maaari niyong pasyalan dito sa Mandaluyong. Hindi lamang nagtataas ang gusali ang makikita sa syudad na ito. Sa kahabaan ng Boni Avenue matatagpuan ang San Felipe Neri Church sa isang battle site para sa revolusyon noong 1896. Hindi lang pang-shopping din ang matatagpuan dito, kundi pang-kasaysayan rin. Tuwing Pasko ay patok naman ang kahabaan ng Policarpio Street kung saan makikita ang nagagandahang Christmas displays. Sa darating na Pasko, huwag na huwag ninyong itong palampasin mga ka-chicks. At iyan ang hatid ko sa syudad ngayong linggo. Kita-kits ulit next week dito lang sa paborito niyong segment ng Lakwa Chika. Muli ako po si classmate Ali at ito ang Lakbayan! Maki-joyride na, dito lang sa Lakwa Chika. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At syempre, sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Hello mga chicks, we're back! Ako po si classmate Jel. Ako naman po si classmate Ali. At syempre, kasama pa rin natin si classmate Dewey para sa paglalakbay sa Mandaluyong. So, segment 3 na po tayo mga chicks, Concerned Citizen Attack. So, dito po pag-uusapan natin yung mga social issues, current events at lifestyle ng mga taga Mandaluyong. So, classmate Ali, start na tayo. Sige. So, kamakailan nga lamang ay bumisita yung Glenda dito sa ating bansa, di ba? So, kamusta naman yung experience mo? Ikaw ba ay, may pinuntahan ka bang lugar na talagang namang nakita mo sobrang naapektuhan?
Actually, nung kasagsagan nga nung Glenda, I was on a retreat kasi required sa school namin na once in a while, magre-retreat yung 4th years, 3rd years. So, nandun ako sa Don Bosco, Batulao. And Saan tong Don Bosco Batulao? malapit siya sa Batangas. Batangas. Malapit sa Nasugbu. Ay, wait lang. Batulao. Kaya Okay mo lang yung yan. classmate Dewey. Basta sa Batulao siya. Don Bosco, Batulao. Tapos, usually, doon talaga, bundok-bundok, mapuno. Hindi namin expect na talaga na sobrang lakas ng bagyo doon. So, kahit dun sa Batulao ay naapektuhan pa rin ni Glenda? Yes, talagang nasira yung canteen doon. Oh my. Tapos yung mga puno, hindi makadaan yung mga bus. Actually, kaya kami na-late ng uwi dahil Hala. hindi makadaan yung mga bus. So, sobrang baksak-baksak ng mga Mga puno. sanga-sanga. So, in a way, parang medyo na-stranded kayo sa Yes, Batulao. oo, yun. Pero, kamusta naman sa Mandaluyong? May balita ka ba nun? Yun, nung nasa retreat ako, nakikibalita rin kami sa Mandaluyong. So, nasuspend yung mga classes. Oo. Maliban dun sa baha, which usually nangyayari kapag may ulan, nalagpas Okay. tao talaga, nawalan sila ng kuryente. Mm-mm. Mga karatig bahay dun. Oo. Along Mandaluyong, talagang almost 1 week wala silang kuryente. Ano. So, kayo Minsan rin ba? mahigit Din ba? Yung family nyo? Well, okay naman sa bandang Manila eh. So, Ah, nawalan ah. kami like 3 hours nun. Pero nung kasagsagan ng Glenda, I think nawalan nga sila ng kuryente. Basta sa storya ng nanay ko. Oo, kasi naging malaking issue yan, no? Hindi more on sa baha yung nani-news nung panahon ng Glenda. Yung as in power outages Power, talaga. Kasi paano mo nga naman itatayo yung mga electrical post, Oo. di ba? Kung may tubig dyan. Anik naman. So, anyway, no? Ano ba kayang mga problema yung na-encounter sa Mandaluyong other than dun sa mga special cases na disaster na katulad nung bagyo? Parang meron bang problema sa, let's say, sa cleanliness? Masyado bang problema yung Masyado madaming traffic? tao, ganun. Oo, ganyan. Well, maliban sa baha talaga. Pag naisip ko talaga, anong problema ba sa Manda? At naisip ko talaga baha. Kasi all throughout nung stay ko doon, baha talaga. Ang hirap umuwi. Pero maliban doon, siguro yung cleanliness nga ng mga tao. Kasi parang hindi, unlike dito, talagang clean as you go. Dahil sa ibang lugar. Pero doon, medyo hirap sa pag-maintain yung cleanliness. Pero some people naman are trying to parang sitahin ba Oo. yung ibang tao na clean as you go. Pag kumain ka dyan, tanggalin mo yung mga pinagkainan mo. So, meron bang parang mga laws yung local government ganyan na para Mapanatili ang I cleanliness. suppose meron, pero hindi lang siya na-implement ng maayos. Hindi siya nasusunod. sayang naman. Pero, di ba, actually, yung Philippines ngayon, nag-aano na siya, parang nagpo-push through sa greener things in life, kumbaga. Kasi, di ba, yung anti-plastic, yung plastic ban, ganyan. Sa Mandaluyong nga pala, oo nga. Bawal na rin ba yung plastic? Or, Sa ibang stores, ganun. And, halimbawa sa Jollibee, Oo. doon, wala na silang straws. Bawal na mag-straws. oo nga. Unless kung bibili kayo ng creamy shake, ganyan. Oo. Yung kailangan talaga Siyempre, hindi mag-straw. mo Or kaya mauwi. take out ka, di ba? Take out. So, ganun. Yung may iba, or babayaran mo na siya. Ay, ganun. So, Medyo parang babayaran mo plastic. na lang Diba, siya. wala kang dalang, eco bag? Oo. Kung wala kang dalang ganun, Magbabayad babayaran ka mo sa yung plastic. So ngayon sa mga groceries, Yes. ganyan. Oh, that's nice, no? At least, talagang naano na sa madaming parts ng bansa. Sa Metro Manila. Pero yung about sa pagtapon ng mga basura, Oo. lalo na sa ilog, kasi may ilog sa amin doon, sa tulay. Ano tawag din sa ilog na yun? Konektado siya sa may Pasig. Okay. Dumadalo na naman. Kaya lang, ang hirap monitor Oo. kung sino yung nagtatapon doon kasi lilinisin. Mm-mm. Tapos, ang dami na namang basura. Dahil siguro dahil sa yung mga tao doon, Oo. yung mga Mga informal nakatira settlers, doon. yes. Pero kasi Okay. ano rin yun, parang, tas di ba yung mga big companies din, nandun. Mm, So, Dami. waste, tas mga tao pa. May slaughterhouse pa doon, tig. Ay. So, yung mga laman ng baboy, tatapon doon. Doon talaga sa ilog? Yeah, sa ilog. Kaya, minsan may makikita ko lumulutang na ulo ng baboy. Oh doon. my God. Oh my So, yung ang hirap, parang i-monitor, paano ba tatanggal yung gano'n. Nakakailabot ang kasi I know, pag naamoy nyo, mas, Mga intestines, ganun. yeah. pasintabi sa mga Sorry sa mga ka-chicks natin kumakain. Na kumakain.
So, talagang kailangan ng malaking overhaul dito, no? Tapos, classmate, di ba, bilang ilang beses mo din naman nabanggit yung City Hall kanina. Kamusta ba yung pagpapatakbo ng LGU dito sa Mandaluyong? Actually, I'm impressed naman. Oh, Nung wow. nakakapunta ako doon, Oo. maayos nila, may sistema. Mm-mm. And then, nakakatuwa yung view kasi pag tingin mo doon sa view ng tapat ng City Hall ng Mandaluyong, City Hall naman ng Makati. Ay, talaga. Kung natatanaw mo siya. So, it's quite good dun sa City Hall ng Mandaluyong. At saka yung mga ini-implement nilang activities kapag Pasko, yun nabanggit yung kanina. Oo. Maganda siya. Lalo na para sa mga mamamayan na kasakop doon. So, kung i-grade mo kaya, 1 to 5, ganyan. 1 to 5. 5 being the highest. Oo. 4.5. Room for improvement. Room for Oo. improvement. Pero at least, no, pero sana na yung sa cleanliness. Kasi Yun. ang hirap na, Mahirap talaga. kapag commercial, ka kasi, diba, parang commercial hotspot, kumbaga, hindi maiwasan yung dami ng tao, ganyan. O nga, speaking of which, parang masyado na bang overpopulated dun sa Mandaluyong? Mandaluyong. Sa tingin mo, classmate Dewey? Well, kung saan kami naka-base, di sa Manda, medyo maraming tao nga Oo. siya. Talaga. Parang kahit gabi na, Oo. ay, ang dami pa din. Pero ano naman siya, parang natotolerate mo Yes naman. naman, yung natotolerate daming naman. Kaya lang yung problema doon, di mo na alam yung snatchers, Oo. and mga hold-uppers. O bilang napunta na rin tayo sa usapan ng snatchers, gaano ba ka-safe sa tingin mo sa Mandaluyong? Kung kunwari naglalakad ka in broad daylight tsaka gabi. paggabi. Actually, ako dyan, biktima ako nung na-snatch. Ay, may. Bakit? Kasi ang tawag sa kahabaan kung saan yung school namin, Kalentong. Mm-mm. Sa Kalentong talaga, alam na talagang marami doon nagsasnatch kahit Oo. umagang-umaga. Talaga? So, naka-backpack akong ganyan. Oo. Kasi nasanay ako dito nung high school. Wala lang. Oo. Wala, kahit cellphone mo nandun sa yung bungad na Oo, pocket. oo. Parang wala nang Wala makuha lang, nun wala eh. makuha niyang ganyan. Kahit iba mo yung bag mo dyan. Doon hindi talaga. hindi siya uubra. Talagang naglalakad akong ganyan. Tapos, may Naram- tumigil na kotse. Oo. Tapos sabi, ate, kinuhanan ka na ng cellphone. Ha? Tapos pagtingin ko, Bukas na yung bag mo. ko. Haggard. Yeah. As in- Yung cellphone, at hindi lang cellphone yung wallet ko. Wallet. Buti yung wallet ko, piso lang kasi wala talagang pera. Piso lang talaga nandun. Nasa pocket-pocket ko yung mga 20 pesos ko. So, ayun, ibig sabihin mga chicks, dapat medyo, Ingat talaga. oo, talaga. extra paglalakad. safety, And kumbaga. kapag lalakad ka ng gabi, Oo. might as well magsama ka ng mga kasama, lima kayo or Oo. tatlo. Huwag kang maglalakad mag-isa. Isa. Kasi may ginagang up yung mga tao dun. Talaga, kahit sobrang daming tao. Kahit na, kasi syempre natatakot siguro pakialaman. Oo, baka Maraming akong kaklase sa Don Bosco na talagang nabiktima doon. Parang Mm. mga modus ba? Oo. Ganun. Pero yung crime rate kaya, parang madalas ka ba makarinig na merong na-hold up na ganito or na-kidnap na ganyan? Or hindi naman? Marami ako sa Ah, mga kaklase ko. Ah. Nawala na iPad, nasaksak sa ganyan. Nasaksak? Well, once. Once once lang. Okay. Well, I guess, na lang. So, Ingat extra talaga. ingat. Oo, no, classmate Ali. Okay, so, ikaw ba, classmate Dewey, may nakikita or napapansin ka bang something unique sa kultura na masasabi mo nga, dito lang, tatak Mandaluyong lang? Oo, bilang medyo napunta na tayo Oo. sa dark side, medyo sa light side Light side naman. naman. Oo. Well, sa tuwing April 9, ang Mhm. talagang napapansin ko dun is yung nagkakaroon ng pagpaparangal Ano yun? sa magkakaroon ng parada. Oo. Parada mula dun sa DBTC, dun sa school ko, tapos iikutin yung buong Mandaluyong. It's a celebration para dun sa mga fighters ng gera, ng war. So, binibigyan sila ng pagpaparangal na ialay nila sa Manda. And hindi lang siguro sa Manda yun. Oo. So, April 9, wait lang, na siya, no? Siyempre, lumagpas na. Ano pa bang ibang activities dito? As in, parada lang ba siya? Or meron ding, di ba, minsan kapag sa mga festivities may contest, masayaw, ganyan. Or talagang parada lang siya? Well, yung talagang yung pinaparticipate ko lang is yung yung pinaparticipate ko lang is yung sa parada. Oo. Yung sa mga singing, dancing, meron siya sa marketplace dyan.
Tapos may mga ginagawa yun sa City Hall. Oo. So, meron naman siya, marami. Makulay ba? Makulay ang buhay sa Ayan. Mandaluyong. So, ayan, ayun na rin. Describe Mandaluyong in one word. It's emerging. Ah. Maliban sa sinabi ng Tiger City, talagang it lives up to that title. Tiger City siya. The new Tiger City of Metro Manila. O yan. So, abangan natin yan mga chicks. Kaya stay tuned po sa ating last segment, Question of the Week. Maaari din kayo mag-send sa aming mobile number na 0927-220-8332. Pwede nyo kaming like sa Facebook, that's Lakwachika sa DZUP1602. Follow nyo rin kami sa Twitter, that's twitter.com/lakwachika_DZUP. At syempre, bisitahin ang dzup.org. magabalik po ang Lakwa Chika! Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Yan, magandang tanghali mga chicks. We're back dito sa Lakwa Chika. Ako pa si classmate Jan. Ako naman po si classmate Ali. At syempre, kasama pa rin natin si classmate Dewey. So, ayan. Nasa last segment na tayo, question of the week. Pero syempre, bago natin banggitin ang ating question of the week at basahin ang mga sagot natin mga ka-chicks, ay i-recap muna natin yung highlights ng episode. So, syempre, nabanggit na nga ni classmate Dewey na maraming shopping malls sa Mandaluyong at okay pala ang pagpapatakbo dito eh. Yes. So, ayun, medyo may konting lang sa cleanliness. Pero aaribahin yan, guys. Okay. So, muli, classmate Dewey, paano nga ba makapunta dito? From QC. Papuntang Mandaluyong. Kung commute, yun naman tangi kong alam, dalang car. Punta kayo sa Katipunan, and then sakay na LRT, baba sa Pureza. So, pagbaba sa Pureza, sasakay kayo sa jeep na Punta. Punta Quiapo man yan. So, pag sakay nyo sa jeep ng Punta, baba kayo, kung saan man kayo bababa sa Mandaluyong. Kasi dadaan siya sa Shaw, dadaan siya sa Kalentong. So, yun. So, ayun. At syempre, estimated price. Yung budget. Oo. Kunyari isang araw, mag-iikot ka sa Mandaluyong. Kamusta naman? O ilan ang dadali mong pera kung ikaw? So, halimbawa, barkada to, gigimik, ganyan. Mga ganun. So, usually, sa mga kasama kong kaklaseng sobrang yaman, at magpapainom sila, Okay. halimbawa, night out sa Friday, nagdadala sila ng mga 3,000 mahigit. Ganun. Talaga. Paano pa tipong day, Day visit? Day out. Day out. Day out. Kung mamimili ka, Oo. siguro, kung talagang wala kang pera mo, dadala ka talaga. Talagang splurge. Splurge kumbaga. talaga. Kung splurge, 2 to 3, I think. Pero kung talagang magarbo ka, mas higit pa doon dadalhin ng mga iba eh. So, kung magtitipid ka naman, Oo. Mga Kung estudyante magtitipid. prices. estudyante Parang, prices. okay, kakain ako dito, tapos bibili ako ganito, tapos mag-church ako sa ganito. Siguro mga 500 to 1,000 Para safe, no? para safe. Oo. Pero ako kasi 200. Solve na ako eh. Okay na. Yes. Lakad-lakad na lang ako. Oo, mag-SS na ako, mag-secret shop na lang. Ayan. Kasi si classmate Dewey, yan eh. Parang secret agent yan. Yes. Alam niyo yung lahat Alam ng yung mga mga lugar. sulok Mas Oo. masaya mag-adventure sa Mandaluyong. Mandaluyong. Try nyo yun. Talaga. Yes. Sure Sige, ka, classmate Dewey. Yes. Mm. Ingat lang sa snatchers. In broad daylight. Totoo yan. Yan, sobrang salamat, classmate Dewey, sa Yes. pagtutour mo you. sa amin sa Thank you Mandaluyong. din. Parang napakita sa atin ni classmate Dewey yung other side ng Hindi Mandaluyong. lang puro shopping talaga. Oo, hindi lang puro malls. Meron din pala ditong mga plaza, Secret. mga... City Hall. Oo, may City Hall na maganda. may secret places na pwede mong puntahan. At syempre, alam naman natin talaga makakamura tayo dito sa Mandaluyong kapag mag-shopping tayo. So, ayan, may gusto ka bang i-greet classmate Dewey na mga friends, classmates, family, ganyan? Ayan. Yan ang paborito kong tanong. Gusto kong i-greet ang Don Bosco Technical College, Mandaluyong. So, hi sa mga kaklase ko dyan. And also sa parents ko na nagbigay ng suporta dito pagpunta ko. Kasi medyo foreign land na ulit yung UP sa akin. Oo. Yun, I miss this so much. And then,
sa mga UPIS friends na nakikinig dyan, hello! Miss ko na kayo, guys. Kita tayo sa Lantern Parade. Ayun. Yun tayo eh. So, ayan mga chicks. Yan, natapos na rin tayo sa paglalakbay sa Mandaluyong. At punta naman tayo sa ating question of the week. Sino ang unang gusto mo makita sa first day of school mo at bakit? Bilang sa August 7 na nga, Thursday ang pasukan. Excited na ako. Well, anyway, basahin na natin ang mga sagot ng ating mga ka-chicks. Okay, sabi ni Christian Vincent Andrada, orgmates daw, shout out to the ZUP Radio Circle. Oo, ayan. At sabi naman ni April May Delangin, orgmates and friends, syempre, kasi gusto ko na ulit mag-food trip with them. Sabi naman ni Sabrina Chloe Reyes, AIT friends daw, specifically, yung mga kasabay daw niya sa mga kanyang subjects. So, ayan, sabi naman ng ating classmate na si Katrina Karen de Guzman, orgmates, friends, and new classmates, more bonding with them. Sabi naman ni Angelique Estipona, friends, dahil more kasabawan and kabaliwan with them. And more lunch dates. Oh, wow. Yes. Talagang orgmates, friends. Parang nakakamiss ng prof nila. No. Baka na to, yung mga fellow profs natin. Nako, for sure, mga profs, no? May nakakamiss din naman sa inyo. Lalo kung super awesome close people naman, niyo. Oo. Yan, sabi pa ng classmate Christine Joy Villaruel, orgmates daw, especially batch 11s, kasi may hangover pa din ako ng OJT. Sabi naman ni Victor Crisostomo, orgmates, friends, at crushes. Ayun tayo eh. Aral-aral muna, charot. Pero nagdagdag siya thesis prof daw. Oh, para wow. Ayan. Siyempre. Tsaka thesis profs para magpatulong sa topic. Okay, good job. Yan, sabi ni Lorraine Tapia, si The One. Lol, charot. Hi, DZUP Radio Circle, miss ko na kayo. Sabi naman ni Chloe Cabrera, everyday lunch and afternoon date with orgmates. Kasi miss na daw din niya yung tambayan sessions. Ito sabi ni classmate Don Fernandez, definitely not my prof. Ayan, nasagot tayo tanong ko kanina. Ayan, pero madami pang sumagot ng ating question of the week. Pero bago tayo mag-sign off, no, classmate Dewey, ikaw ba? Sino ang una mong gustong nakita? Kumbaga yung inabangan mo nung first day of classes niyo. Well, yung inabangan ko talaga. Oo. Takot. may suspense. Well, yung inspiration ba? Inspiration, ayan. Pero, to my disappointment, lumipat na pala siya ng school. Hindi mo lang nagsabi, Ben. Hindi siya nagsabi, hindi ako in-inform. Pero yun, happy naman ang first day of school ko. Nakatira ka naman sa Mandaluyong. Well, ayun. Anyway, salamat muli. Thank you so much, classmate Louie. At syempre, mga ka-chicks, stay tuned po next week for more Lakwatsa. Mag-text din po kayo sa mobile number namin ang 0927-220-8332. To get updates from Lakwachika, pwede nyo bisitahin ang aming Facebook page, Lakwachika sa DZUP 1602, or tweet nyo kami sa Lakwachika DZUP. Huwag nyo din kalimutang bisitahin ang dzup.org. Susunod na po ang Talatugtugan, ang Lakwachika hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Abangan ng boses ng Estudyante Strip 10 to 11 a.m. sa Himpilang Ato. At syempre bukas, same time, same place, ay ang Samahang Bidang-Bida. Isang oras po ng makabuluhang lakwatsa at chikahan ang nagdaan dito sa Lakwachika. Muli ako po si Classmate Jel. At ako naman po si Classmate Ali. At see you next week dito lamang sa Lakwachika! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwachika.